Good morning po Kuya Melbs. Wala pa naman yung bagyo. Sana hindi na dumating. Ayan, happy Thursday po sa inyo pong lahat mga kapatid. Ayan, pinagpala tayo ng ating Panginoon na naman ng panibagong umaga. Walang sino mang madadaig. Purihin ng Panginoon. Claim it mga kapatid. Walang sino man sa atin na madadaig ng kaaway. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, nagmamahal sa amin, patuloy po namin kayong sinasamba sa umaga na ito ay aming itinadalangin ang aming pong maikling pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami Panginoon at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan at aming ma-apply sa aming mga buhay palagi ang aming matututunan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating pong pinaka-text Santiago 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So si Santiago kakaiba talaga ang kanya po mga sinasabi, no? Para baga magkakontra sila minsan ni Apostol Pablo pero iisa lang din yan, no? Siyang tatanggap ng putong ng buhay ay sino daw po? Yung mga subok na. Ibig sabihin, subok na yung pananampalataya. Yan, tatanggap ng buhay. Bakit mga kapatid? Kasi nga naman mga kapatid ko, kung tayo ay magiging matatag sa mga pagsubok sa buhay, yung ating pananampalataya, panghawakan natin sa dami ng mga problema, ay talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Talagang ang ating pong pananampalataya ay magiging matatag at talagang totoo na ang pagmamahal ng Panginoon. Ang sabi po dito, yung kanyang pangako ay tutuparin niya, yung putong ng buhay ay makakamtan ng mga nagtiis, mga nagtiyaga sa pananampalataya sa mundong ito. So kapag ang mga pagsubok ay dumating sa ating buhay, ano ang dapat gawin? Kapag ang mga ulap ay nagpapadilim sa abot tanaw, gaano tayo kahanda na makalimutan na si Jesus ang ating tagapagligtas? Nasa likod ng mga ulap ay sumisikap ang araw ng katwiran na ang mga anghel ay malapit sa atin, na iniingatan tayo mula sa kapahamakan. So napakaganda ng sinabi dito mga kapatid ko, no? Sa likod ng mga ulap, sumisikat ang araw ng katuwiran. No, ganun pala, no? Kapag kahit na makapal ang ulap sa taas, mayroong araw sa likuran. Anong ibig sabihin mga kapatid? Kahit na marami mga pagsubok sa buhay, marami tayong mga problema, huwag tayong mag-alala. Nariyan ang ating Panginoong Diyos. Nariyan ang mga anghel malapit sa atin, umaalalay sa atin mga kapatid. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Kaya laging ipinaparating ng ating devotional bawat araw yung pagtitiis, pagtsatsaga natin bilang isang mananampalataya. Kaya yung taong subok, makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Kasi talagang naging matatag di ba? Sa dami ba naman ng hagupit ng kaaway sa atin? At ang ating Panginoon nakaalalay, naging matibay tayo mga kapatid. Sasabihin ko sa mga nawalan ng pag-asa, tumungin at mabuhay. Kapag nawawalan tayo ng pag-asa, ano dapat natin gawin? Tumingin at mabuhay sa piling ng Panginoon. Umasa ka sa Diyos, sapagkat sa krus ng Kalbaryo ang buong sakripisyo ay inialay para sa iyo. Si Jesus ang kaibigan ng makasalanan, ang manunubos ng makasalanan. So sabi po dito mga kapatid, ano daw po ang gagawin natin kapag tayo ay nawawalan ng pag-asa? Tumingin sa ating Panginoong Diyos. Siya ang ating kaibigan, manunubos nating lahat mga kapatid. Marami ang nagpapakamatay sa mga panahon na ito sa buong sanlibutan. Yung mga nagpapakamatay, naubusan na ng pag-asa sa buhay, naubusan ng tumindig para sa ating Panginoong Diyos. Hindi dapat mangyari ito sa atin. Bagkos mga kapatid, ay tayo ay manghawak sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Bagkos tayo ay ah, manindigan sa Panginoong Diyos. Kung nawawalan tayo ng pag-asa, tumingin lamang tayo kay Jesus. Kailanman ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Isinilang sa sabsaban, wala naman talaga din silang pera, di ba? So, hindi po dapat natin isandig ang ating buhay sa sanlibutan na ito. Dapat sa ating Panginoon. Walang hanggang kagalakan, isang buhay na walang humpay na kaligayahan ang naghihintay sa isa na sinuko ang lahat kay Kristo. Kapag sinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon araw-araw,
Ang sabi dito, ano daw yung walang hanggan? Kagalakan, kaligayahan, ang matatamo ng lahat ng mga tao. Ilayo mo ang iyong tingin mula sa iyong sarili patungo kay Jesus na nagsusumamo sa harap ng trono ng Diyos para sa iyo. So si Jesus Christ. No, itingin natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus at hindi ang ating sarili. Kasi the more na nakapokus tayo sa ating sarili, the more na parang kinaawaan natin yung ating sarili. The more na naglulonging tayo sa mga maraming mga bagay sa sanlibutan. The more na gusto nating puluin ang ating mga sarili ng ikaliligaya natin na panandalian sa sanlibutan na ito. Pero kung tayo ay nakatingin sa ating Panginoong Hesus, walang ang mangyayari mga kapatid ay tayo ay patuloy na mapapalapit sa Kanya. Magiging matatag ang ating pananampalataya dahil nakapokus tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito sa Mateo 11:28 at 1:6-37, lumapit kayo sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. O ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Yan ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Hindi tayo itataboy ng Panginoon kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Di ba? Hindi tayo dapat mahiya na lumapit sa Panginoon. Pero lang sa birthday kapag hindi ka naman inimbitahan tapos pumunta ka doon para nakakahiyang lumapit. But of course, hindi ka naman din itataboy siguro kapag lumapit ka doon. Pero parang nakakahiya, parang tinitignan ka, sino ba ito? Hindi naman namin i-invite, di ba? Pero ang ating Panginoon, no, hindi tayo mapapahiya sa Kanya. Kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos, hindi niya tayo itataboy. Sino man tayo, gaano man tayo mga makasalanan. Sa kamay ng mananampalataya, ahiwakan ang mga pangako ng Diyos. Iangkop ang mga pagpapalang ito sa iyong sarili, hindi sa hinaharap, kundi ngayon. So iangkop ang ating pong mga sarili sa ating pong Panginoong Diyos. Iangkop ang ating pong mga sarili sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po basta ngayon mga kapatid, kundi sa panghinaharap. O, kung ngayon lang tayo mabubuhay at hindi sa panghinaharap, ay lugi tayo. Harapin natin ang bukas sa pamamagitan ng pangako ng ating pong Panginoong Diyos. Sa Kanya may pag-asa mga kapatid, huwag tayo mawawalan ng pag-asa, no? Kahit na mamatay ang mga alagad ng Panginoon, kahit na mawalan ng buhay ang mananampalataya ngayon, hindi mawawala yung pag-asa dapat natin dahil may pagkabuhay na maguli. Yan talaga yun eh. Dahil si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. So kung si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, tayo ay mabubuhay din. Ang pinakamalakas na tukso ay hindi dahilan para magkasala. Yun, no? Yan ang napakagandang tandaan. Kahit kahit signal number 5, yung pong tukso, hindi yung dahilan para magkasala tayo. Gaano man kalaki, bigat na dinadala ng kaluluwa, ang paglabag ay sarili nating gawa. Yan ang tatandaan natin. Minsan sinisisi yung kaaway eh. Minsan sinisisi si Satanas na kung bakit tayo nagkasala. Ang totoo, tayo rin yung may kagagawan nun. Ibig sabihin, gusto rin natin na magkasala. Yun ang ibig sabihin nun. Kinagat natin yung tukso eh. Di ba? Wala sa kapangyarihan ng sanlibutan o impyerno na pilitin ang sino man na gumawa ng masama. No? Hindi tayo pinipilit na gumawa ng masama. Dinadaya lang. Yun. Inihimok lang. Malakas lang yung pwersa ng pagsubok. Pero yung pipilitin, yung iko-control, hindi tayo kinukontrol. Ibig sabihin, kaya ka nagkasala dahil yaan ay ginusto mo rin. Ginusto rin natin. Tayo po yung gumawa nun. Kaya nga ang dadaigin natin talaga sarili natin. At lagi natin babantayan at sasabihin sa Panginoon, Panginoon, ito talaga yung kahinaan ko eh. Kahinaan ko to, Panginoon, tulungan niyo po ako, palakasin niyo po ako, hindi ko po to kaya. 'Di ba? Inaatake tayo ni Satanas sa ating mga kahinaan. Ngunit hindi tayo dapat madaig. Gaano man kalubha o hindi inaasahan ng paglusob, ang Diyos ay naglaan ng tulong para sa atin at sa kanyang lakas tayo ay magtatagumpay. Ayan, no? Ano po ang inaatake ng kaaway? Kahinaan natin. Maaring kahinaan mo ang pera. Maaring kahinaan mo yung kwarto o yung kahinaan mo mga babae o kapangyarihan o ano man ang iyong kahinaan. Ang sabi po dito, hindi dapat tayo magpatalo. No? Lumaban tayo. O, magpatalo ka na sa misis mo. Magpatalo ka na sa asawa mo o sa anak mo. Huwag lang sa pag-atake ni Satanas.
Ayan. Manghawak tayo sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil sa kanlakas ng ating Panginoong Diyos, sa lakas ng ating Panginoong Jesus. Na ang sabi nga dun si Jesus Christ ay namamagitan para sa atin doon sa langit, tayo ay magtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Sa oras ng pinakamalaking pangangailangan, kapag panghihina ng loob ay nanaig sa kaluluwa, kung gayon si Jesus ay napakalapit. Ang oras ng pangangailangan ng tao ay pagkakataon ng Diyos. Nakikita niya ang ating panganib at nagbibigay siya ng tulong sa atin. So napakaganda, no, mga kapatid, no? Kapag nanghihina ang ating pong sarili, ang ating buong kaluluwa o buong pagkatao natin, yun ang panahon na tayo ay lalapit sa Panginoon. Sa panahon na tayo nangangailangan ng tulong ng kaligtasan, oportunidad yun para sa ating Panginoong Diyos na tayo ay alalayan, tulungan, at ipakita sa atin yung kanyang pagmamahal. Kaya po, yung tukso, yung problema, pinahintulutan nyo ng Panginoong Diyos para maitaboy tayo palapit sa Diyos. Yung palapit sa Kanya. At yung mga tukso naman na hidayaan ng Panginoon yung mga kaya lang natin. Yung mga kaya lang natin ng bigat. Di ba yung gravity parang pagsubok yan sa buhay eh. The more na tumataba ka, the more na nahihirapan ka maglakad. Dahil the more yung gravity. No? Actually, yung gravity, ayon lang yun sa kaya natin. No? Kaya nakakagalaw tayo, pwede tayo makatalon. Hindi nga lang tayo makalipad dahil hindi naman tayo mga ibon. No? Hinihila tayo ng gravity pababa. Yun lang yung ayon sa ating kakayahan. Pero kapag doon ka na sa taas ng bubong at tumalong ka na, medyo malakas na yung, malayo na yung lalakbayin ng gravity pababa. Malayo na yung lalakbayin mo pababa, kaya doon ka may injury. Pero yung talon mo lang, ayon lang sa kakayahan mo yun. Yung pagsubok, ayon lang sa kakayahan natin. Nagiging matindi lang yung pagsubok sa buhay natin kapag ka ating tinanggap ito. Ibig sabihin, kapag ka ating kinagat ito, nagiging malakas ito sa buhay natin kapag niyakap natin yung tukso na yun, nagiging makasalanan tayo, lalo nagiging malakas yun. Pero kung tatanggihan natin, mga kapatid, walang kapangyarihan yun sa atin. Ang kinakailangan doon, lumapit sa Panginoong Jesus. Humingi ng tulong sa ating pong tagapagligtas at hindi niya tayo pababayaan. Huwag isipin na kapag lumalakad ka sa kakasama ni Jesus, kailangan mong lumakad sa anino. Ang pinakamasayang tao sa mundo ay yung nagtitiwala kay Jesus at masayang ginagawa ang kanyang utos. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag lumalakad kasama ang Panginoon, hindi tayo lumalakad sa anino, kundi katulad ng footprints sa sand, footprints of the sand, na yung tupa, akay-akay ng Panginoon. Isa na lang yung hakbang dahil akay-akay tayo ng ating tagapagligtas. Anong ibig sabihin? Dapat iisa tayo sa kilos ng Panginoong Diyos. Iisa tayo sa ating Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya, ginagawa natin yung mga utos ng ating Panginoong Jesus. Ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Wag nating kukontrahin dahil yan ay ebidensya na tayo inananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yung tayo ay gumagawa sa kalooban ng ating tagapagligtas. Siya ang liwanag ng buhay. Mula sa buhay ng mga sumusunod sa Kanya, ang kaguluhan, kawalang kasiyahan ay nawawala. Buong puso nilang binibigkas ang mga salita ng pantas. Ano po yung salita ng mga pantas? Sabi sa 3:17 ng Kawikaan, ang sabi po dito, ang mga daan ng karunungan ay mga daan ng kaluguran at ang lahat niyang mga landas ay kapayapaan. So yung landas ng Panginoon, kailanman ay hindi kabiguan, kundi pagtatagumpay. Ang landas ng Panginoon ay hindi kaguluhan, kundi kapayapaan. Ang landas ng ating Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan at hindi kamatayan. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, mahalaga na ating pong pagbulay-bulayan, na daigin ang kaaway. Pagbulay-bulayan na paano natin madadaig ang kaaway. Ito'y sa pamamagitan ng paglapit natin sa ating Panginoong Hesus araw-araw. At sabi dito, bagamat dumaranas tayo ng mga pagsubok at paghihirap sa buhay, tayo ay mapupuno ng kagalakan sa pamamagitan ni Jesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay kasama natin sa paglakad. Yung presensya ng ating Panginoon ang nagpapaliwanag ng ating landas. You see, mga kapatid, sa bawat taon nadadagdagan yung ating buhay, nadadagdagan yung ating pagtanda.
na parabagang ang lahat sa atin papunta sa pagtanda, papunta sa pagkakasakit, papunta sa kamatayan. Pero wag tayo maglala, wag tayo mawalan ng pag-asa. Sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ito'y nakalagay sa Biblia at ang Biblia ay matagal nang naingatan. Ang Biblia maraming gustong sumunog nito pero ito'y nanatili hanggang ngayon. Maraming mga lumitaw na mga bulaang propeta, mga bulaang mga ngaral, pero hindi sila nagtagal. Ginagamit yung Biblia para iligaw yung marami, pero lumilitaw ang kanilang kalokohan. Di ba? O katulad niya ni Kibuloy, nangangaral na siya daw yung Diyos. Ay ngayon, nakulong siya. Kahihiya. Hindi siya ang Diyos, mga kapatid. No? Hindi siya ang Son of God. No? Marami siyang nadaya dahil na rin siguro sa pera. Tignan niyo ang nangyari sa kanya. Ano? Inangkin ba naman yung pangalan ni Jesus? Kaya sa atin mga kapatid ko, mahalaga, huwag nating aangkinin si Jesus Christ na siya, tayo na yung Jesus. Hindi mga kapatid, tayo lumalakad na kasama ng ating Panginoong Yesus. No? Yung landas natin ay nagiging maliwanag sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi dito sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat siya ay subok na. Siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Bakit makakakuha ng putong ng buhay? Ito ba yung human effort? Mga kapatid, hindi po. Ito'y bigay ng Panginoong Diyos. Kaya ka makakatanggap nito dahil iningatan mo yung pananampalataya. Kaya tayo makakatanggap ng buhay na walang hanggan, iningatan natin yung pananampalataya. Di ba yun nakalagay sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1? Kung iingatan nating matatag ang pananampalataya, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Tayo ay mayroong kaligtasan sa Panginoon. Bakit? Ang pananampalataya habang buhay tayo dapat manghawakan natin. Pero kung mamamatay agad tayo at ngayon lang tayo nanampalataya sa Panginoong Diyos, siguradong maliligtas din tayo sa tulong ng Panginoong Hesus. Pero kung matagal pa tayong mabubuhay, kailangan nating ingatan ang pananampalataya na ito. Bakit? Dahil ang kaaway ay umaatake sa ating kahinaan at tayo pinipilit na lumayo sa Diyos. Pero wag tayong padadaig. No? Walang sino mang madadaig sa atin mga kapatid, kundi tayo ay hawak na matibay sa ating tagapagligtas. So ngayon pong umaga ay patuloy nating sambahin ng Panginoon. Ialay natin patuloy ang ating mga buhay sa ating pong tagapagligtas. Tayo po ay mananalangin na at patnubayan tayo ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Ayan, patuloy natin pasalamatan ng Panginoon sa pag-iingat niya sa atin, sa pagbigay sa atin ng lakas. Ayan. So ngayon tayo ay mananalangin, pangunahan tayo ni Brother Melvin Belasano. I-type niyo po dyan yung ating po mga prayer request. Gayon din po yung ating revival na nagaganap ngayon sa Kawayan Bugtong sa pamumunan ni Pastor Balsin. Ayan. Galing pa ng Inter-American Division. Ayan, nandito sa ating distrito. Isama natin sa panalangin at tulungan na pa ng Panginoon ng mga kapatid at mga kaibigan na naroon na dumadalo na ang Panginoong Diyos ang mangusap sa kanilang mga puso at isipan. So tayo po ay manalangin at pakinggan natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Sa pangunguna po ni Brother Melvin Belasano. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga na ito na kayo ay patuloy na nariyan para kami ay samahan. Sa aming paggising, kayo agad ang aming kasama sapagkat nariyan kayo para kami gisingin, tawagin, para makinig ng iyong mga aral at mga payo sa amin. Salamat sa pangako na walang sino mang madadaig sa amin sa tulong po ninyo. Salamat sa pangako, bagaman makapal ang ulap, may liwanag ng araw na naghihintay sa likod nito. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Tunay na ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Ama, sa umaga na ito, nais namin dalangin namin mga sarili na kami bilang isang mga nagpupumilit na maging tapat, nawa sa aming paggawa sa inyo ay maging masaya kami. Tulungan po kami na maging masaya sa aming mga ginagawang paglilingkod upang sa ganun ay walang sino man sa amin ang madaig ng kaaway. Maraming salamat sa pag-asa. Maraming salamat sa pag-ibig. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang.
at pagkakasala. At sa aming dinadalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon, samahan ng aming maghapon sa lahat ng aming gagawin. Kayo unahin naming makasama. At lumapit kami sa inyo upang mahingi ng gabay, upang sa ganun lahat ng aming gagawin ay maging mainam at ayon sa inyong kalooban. Bantayan din po aming mga pag-iisip, pananalita at mga gawa na ito ay maging karapat-dapat po sa inyo. Dalangin din namin ang aming mga hanap buhay, mga pinagkakitaan, munting mga hanap buhay. Ito ay maging pagpapala at upang maging pagpapala rin naman sa iba. Dalangin din po namin ang aming mga kalusugan ng mga estudyante na nag-aaral na magtatrabaho sa ibang lugar. Patuloy na kaming ingatan sa aming maghapon na ito, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin din po namin sa pagpapatuloy ang gagawing revival and reformation dyan sa Kawayan Bugtong sa pangunguna ng pastor na nagmula pa sa Inter-American Division. Nawa po mga kapatiran dito ay ang lahat ay mabless, makarama ng panibagong init at magpatuloy na nagliliyab sa tulong po ninyo, Ama, sapagkat sa aming sariling kakayanan wala kaming magagawa. Dalangin din po namin patuloy na fast recovery kina Kuya Daniel Gonzales, kila Sister Lorna Paz, na patuloy na silang mabilis na pagaling sa kanilang successful na procedure operation na ginawa sa kanila. Patuloy na makita at maranasan ang inyong pagmamahal. Dalangin din po namin patuloy ang pinsan ni Sister Helen na siya ay nakakaranas ng sakit ngayon sa panahon na ito, si Sister Melva Tabios Yenson. O dakilang Diyos, ipadama niya po sa kanya inyong pagmamahal. Iparamdam niya po sa inyong mga pangako. Alisin po ang takot sa kanyang puso, mapalitan ng pag-asa na nagmumula po sa inyo. Tulungan niya po siya na patuloy na lumapit sa inyo, na mawala ang kanyang pangamba para sa kanyang kalusugan. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Sa mga sandali na ito, dalangin po namin na patuloy na ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangailangan. Unang-unang maliwanag na kaisipan na sa inyo po ay walang imposible at siya ay gagaling. Salamat din po sa mga aral namin at tututunan na unawaan namin ang iyong kabutihan. At sa pagpapatuloy na namin patuloy na isama sa panalangin si Brother Bitoy Castillo na patuloy pa rin sa banig ng karamdaman, si Ate Gloria Vicencio at kay si Sister Teresita Dairit sa kanyang kagalingan sa karamdaman. Patuloy rin namin sinasama yung kanyang mga anak at mga apo, na patuloy rin ang Holy Spirit ang humipo sa kanila, makasama niya sa pananampalataya, sa paghahanda sa nalalapit ninyong pagdating. Dalangin din po namin patuloy sina Ricardo Huncia, si Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, si Lolo Edith, si Angel Prianesa, Sister Ana Rosbel Hermino, kaya din si mga nagre-review para sa exam, si Ma'am Berna, si Sister Allen Kahukom at ang iba pa. At dalangin din namin lahat ng pamilya na nakikinig ngayon at patuloy na kami samahan sa maghapon na ito. At ang iba pang may mga kahilingan para sa karamdaman na sina at kalakasan, si Ate Lorna, Kuya Bobby, si Ate Grace Samano, Sister Aimee Kelantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, si Baby Josiah, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamurin, si Sister Feli Gorcheco, Sister Lorna Capietes, Sister Ana Manuel, Christopher Umali Gutierrez, Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, at ang iba pang mga pangalan na hindi namin nabanggit. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pangako ng kagalingan. Kami po ay nag-umaasa na kami inyong paggagalingin, hindi lamang sa aming physical na karamdaman, lalong higit sa aming spiritual na kalagayan. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin at patawad po muli kung ano man ang aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.